Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, tinan mo ka ako yung si Percy ka ako, magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magandang umaga. Ito po si Percy Lapid. Ito po naman si Peter Talastas. Magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. At welcome po sa Lapid Fire ni Percy Lapid. Ito po si Atong Ma. Gaya po ng dati mga kaibigan, tayo po'y mag-aanyaya sa loob ng isang oras sa palatuntunang Lapid Fire. Natatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. Siyempre po sa mga nais magbigay ng reaksyon, kasali po kayo. Mari kayong tumawag sa ating pong mga landline. Ang ating pong mga numero sa ating himpilan ay 412-0288. Ang ating po naman text line ay 0977-342-1644. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan sa umagang ito. Magsama-sama po tayo hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng palatuntunang nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Pinaiimbestigahan po ng Department of Justice sa National Bureau of Investigation ito pong pagtakas ng isang Koreano. Nauna po ninyong nadinig sa programang ito at nabasa po naman sa pahayagang Hataw. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Yan po mga kaibigan, pinagutos po nito ni Justice Secretary Kagiwa sa National Bureau of Investigation na imbestigahan po yung kaso ng Korean National na nakatakas po ng 2 beses mula sa custody ng Bureau of Immigration. Sipin mo, magmula dun sa Bikutan, nakatakas. Dinala po, nahuli ulit, dinala naman sa ISAP. Oh, yan. Ayun, nakatakas ulit. Kaya sabi po ni Justice Secretary Benjamin Kagiwa, kanya na pong itinalaga ang NBI na magsampa ng kasong kriminal at administratibo laban po sa mga maaaring may kaugnayan at responsable sa pagtakas ni Cho Seong-dae. Mahuli na kaya si Mison? O makatakas din sa investigasyon? Sana si Mison hindi makatakas, ha? Yun lamang preso nila. Ito ang PPCRB o itong Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Alam ba ninyo na meron silang panukala, iminumungkahi na ito daw mga law enforcement agencies natin dapat mag-aresto
o humuli ng mga nasa likuran ng tinatawag na vote buying. Nako, yan Alam ang niyo naman maganda. itong PPCRB, ito po'y watchdog, Oo, election maganda yan. watchdog po ito, mga kaibigan. Sa ating mga eleksyon na nangyayari dahil alam naman ninyo, ang bilihan ng boto ay talamak po yan, di ho ba? Pag-usapan ho natin yan sapagkat yan ay may kaugnayan sa gagawin nating paghatol, pagpapasya sa pagpili ng ating mga iluluklok sa pamahalaan. Ang MMDA naman daw po mga kaibigan, meron pong ipakakalat na mga enforcer nila kasi matagal na silang walang dilihensya, na trabaho. Simula po nang maitalaga yung CI HPG. HPG dun sa EDSA, no, ha? Nawala ng alam mo na. Ngayon, magdi-deploy sila ng kanilang mga tauhan para po ito sa Oplan Kaluluwa raw. In connection sa ating pong pag-observe nitong Todos Los Santos. Ang galing Mga well-meaning Kala mo talagang nagmamalasakit. Di ba mas bagay dyan imbes na Oplan Kaluluwa Oplan walang kaluluwa. Mag-ooperate po ang mga walang kaluluwa para sa kaluluwa. MMDA. Ito naman po si Bongbong Marcos, ang sabi niya, sagot niya dun sa sa sinasabi ni Pinoy. Di ba nagsalita si Pinoy? Oo, Ang hindi sabi na raw, makabalik. dapat humingi ng tawad ang mga Marcos dahil sa pagkakadeklara ng martial law. Ako, gaya ng sinasabi ko sa inyo, ako'y Kristiyano kasi. Hindi ako nagpapanggap na Kristyanuhan. Kung ano yung nandun sa banal na kasulatan, na basihan ng ating pananampalataya, doon tayo. Kaya pag ang Papa sa Roma po, nagsabi ng totoo, nakalagay naman sa Biblia, tama naman, dapat nating paniwalaan po yun. Ngayon po, ang sabi ni Pinoy, dapat humingi ng tawad, di ba? Oo. Para sa akin kasi, yung kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Hindi, Yun yung tama. nakalagay sa Biblia, di ba? Katulad niyan, yung ginawa bang kasalanan ni Ninoy, kasalanan ni Pinoy? Hindi. Tanong ko sa'yo. Hindi. Hindi ba? Oo. Ba, si Ninoy ba, ano ba, santo ba yan? Oo. Yan ba'y, idineklarang Saint Ninoy Aquino? Hindi naman tao yan di ba? Oo. So marami rin po yung kapintasan. Lahat naman tayo meron yan, kaya nga tayo tinawag na tao. Otherwise, kung gusto mong palabasing ikaw santo, magpalit ka ng pangalan. Ano pangalan? Santos. Santo. Hindi. Binay. Puro walang kasalanan Oo, Walang kasalanan, wala walang nga, kasalanan. oo. Abay, banal Binay. ito. Di ba? Oo. Si Binay, banal. Ngayon, yun nga po mga kaibigan, ang dami natin pag-uusapan ano yan? Kuwan ho, mga kaibigan ito po kasama rin itong itong tungkol kay Binay. Yung mga pinagsasasabi ni Binay ngayon na kesyu'y pagagawa ko niya yung PNR Naku. pag ako nahalal na presidente. Pag Nangako, ka, nangako Pagkatapos may sinabi din po siya na kung ako mahalal na presidente niya, Oo. ang susolusyonan ko hindi yung corruption, Ano? Kahirapan. yun daw kahirapan. Ba? Ba? Hindi, galing, sabi pa niya, ang moral problem, hindi yung corruption, Ano? yung poverty. Yan ang ika nga po, diyan na tayo matakot.
Ibig sabihin, legal na corruption pagka naging presidente si Binay. O na mga kaibigan, marami tayong pag-uusapan. Lumahok po tayo sa ating gagawing mga pagtalakay at pati na po yung tungkol sa bala na nahulihan daw ng bala doon sa airport si Mrs. Gloria Ortines. Ayan po mga kaibigan. Pero alam ba ninyo, sa kabila na itong si Mrs. Ortines, pinalaya na po ng piskalya for further investigation, mga kaibigan. Ang balita natin, hindi pa ho natatapos ang kanyang bangungot. Ngayon pa lang nagsisimula ang bangungot. Minsan daw inaatake ito na nanginginig. Isipin mo hindi ka sanay dyan. Sasabihin mong ika nga pinakita pala yung footages ng video nakuha doon sa airport. Yung pinakikita niyong video, wala namang pinatutunayan na hindi siya tinaniman ng bala. Dapat ang maliwanag doon, hindi tinaniman ng bala. Yun ang paniwala kasi ng lahat. Buti na lang wala tayong jury system sa Pilipinas. Hindi, nakakulong kayong lahat. Buti, ibang rito, ang due process of law. Bueno, mga kaibigan, yan pong sinasabi kay Mrs. Ginang Ortines, yung OFW. Mantakin mo. Ito pala mga taga-airport, sinasabi nila na kaya daw sila nakakahuli ng mga bala dahil sa ginagamit daw yan na amulet. Yung agimat, anting-anting. Aba, ilang taon na ba kayo? Hanggang ngayon naniniwala pa kayo sa anting-anting? Sipin mo mga gago ito. Yun nga, nahulihan nyo ng bala, hindi sinasabing, wala naman nagsabi kahit isa dyan ginagamit nilang anting-anting yan. Hindi ba? Oo, tama. Tapos kayo, sasabihin nyo anting-anting. Hanggang ngayon, mapamahiin pa kayo mga walang ya kayo. Yan bang pagtupad nyo ng tungkulin? Kung halimbawa, pulis ka, kung halimbawa, OTS ka, yung Office of the Transportation Security ng DOTC. Yung mga nagtatanim ng bala, yan yun Yan yung mga nagtatanim ng bala halimbawa ba kayo mga tauhan dyan, di ba? Nakabase ba ang pagtupad nyo ng tungkulin sa pamahiin, mga walang ya kayo? Sa superstition? Kaya nung araw, alam ba ninyo, may nagsabi, hindi ko matandaan kung si Howard Taft, yung dating naging Governor General dito sa Pilipinas, na naging presidente ng Amerika. Yan, sinabi niya na ang mga Pilipino raw mapamahiin. Kaya ito raw, mahirap umunlad. It will take 100 years for the Filipinos to govern themselves. Nako po. Dahil po sa superstition. Kamukha niyan, amulet. Mga damuho kayo. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Okay po mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, ilan po muna ang mahalagang mensahe mula po sa 8 Media Broadcasting at sa impilang DZRJ. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. Hashtag BBC Minute with me, Vic and Dan. It's 9:30 BBC Minute. now. This is still a The BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute.
Weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa iView Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Paalala po, galing sa V-Fresh. Sama-sama tayo magabot ng kabutihan, karunungan, kasipagan. V-Fresh, sigaw ng bayo. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hininga. Kabutihan, para sa kapayapaan. Karunungan at edukasyon, upang may progreso. Kasipagan, upang umasenso. V-Fresh, sigaw ng bayo. V-Fresh, malamig sa bibig. Masayang pag-usapan ng pag-asenso ng bayan lalo na't may nginunguya tayong V-Fresh. Kahit mainit ang usapan, malamig pa rin ang bibig. Presko ang palitan ng mga ideya at kaisipan. Makipagtalakayan, mag-V-Fresh! Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Alamin po natin mga kaibigan ang mga ginagawang paghahanda ng North Luzon Expressway. May report po tayong tatanggapin mula po naman kay Ed Doliente. Ed, come in please. Kaugnay sa inaasahang pagdagsa ng mga sasakyan patungo sa mga lalawigan na gagamit ng mga tollways. Ayon kay Julius Corpus, tagapagsalita ng TRB, naghanda ng pagpaplano ang tools operator para sa darating na undas. Ayon pa rin kay Corpus, sila man ay nagpakalat na rin ng kanilang team na nagsasagawa ng random check-up sa mga tools plaza at mga tollways. Ito ay upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero. Magdaragdag din ng mga taong tutulong naman sa mga bawat toll plaza para maiwasan ang mahabang pila ng mga sasakyan. Gayon din ang pagdagsa ng mga patrol na tutulong naman sa mga motorista sakaling masiraan ang kanilang mga sasakyan. Gayon din ang mga medical team na tutulong sa emergencies. Ayon pa rin kay Corpus, bukas pa nila inaasahan ang pagdagsa ng mga motorista sa mga tollways para naman sa undas 2015. Mula dito sa NLEX Toll Plaza, ito si Ed Doliente, nag-uulat para sa DZRJ 810, 8 Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Magandang yumaga kay Mr. Demi Flores, ating pong kaibigan, ho? At magpapatuloy tayo, ano ba yung mga binanggit nating mga pag-uusapan natin? Katulad niya sinasabi ni Binay, Oo, yan. Na, moral? Oo, ang moral moral turpitude? Oo, moral problem. Hindi yung yung corruption. Kundi ang moral problem, yung poverty. Alam mo, kumbaga sa kuwan ho yan, di ba may lamok? Oo. Pag may lamok, ang ginagawa natin, pinapatay natin yung lamok. Siyempre. Yun ang kadalasang immediate reaction, di ba? Patayin mo yung lamok kasi baka kagating ka. Oo. At pag minalas-alas ka, madenggi ka pa. Yan. Ngayon, kaya mo pinapatayan. Pero, kung ang gagawin mo lang, patay ka ng patay ng lamok at hindi mo naman nililinis yung kanal na pinanggagalingan ng lamok. Alam mo ba kung sino nagsabi niyan? Sino? Nanalo yan, ha? Nanalo yung ng award yan, ha? Yang isinulat na yan ni Kauding Bartolome. Ha? Kung hindi mo naman anya lilinisin yung kanal na pinanggagalingan ng lamok, wala kang tigil sa pagpatay ng lamok. So, ang solusyon po, di ba, sa problema, kapag may lamok, linisin mo lagi yung kanal. Yun, kasi doon ang gagaling yung lamok. Tama. Yun ang ibig sabihin ni natin dito sa sinasabi ni Binay. Kung ano yung... kaya nga po merong kahirapan dahil kurap kayo, mga walang iya kayo ha?
Kasi puro kayo. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Hindi ba, mga kaibigan? Kaya nga ho, laganap ang kahirapan sapagkat nakalimutan na nitong mga namumuno sa gobyerno ng mga magnanakaw, ng mga merong, ika nga po, ektaryang lupain, ikaw ang nakatira dyan, ba't di mo dyan pinatira yung mahihirap sa Rosario, Batangas para gumanda sana buhay nila? Oo, tama. Isipin mo, ang laki-laki niyan, ilang daang ektarya yon, Peter? Daan-daan, di ba? Mahigit 200. Oo. Napakalaki. At napakaganda. Pagtutuunan mo ng pansin yung mga kahirapan, ang daming walang bahay, sana doon mo pinatira. Oo, tama. Sa Rosario, Batangas. Doon sa iyong rancho. Sa iyong resort. Mga kaibigan, na ayaw mong amining iyo yun. Hindi ba? Pero sa'yo. Ang sabi ng mga nagbenta ng lupa, kaninong lupa yan? Di ba sa inyo yan titulo na yan? Hindi, binenta ko na yan eh. Kanino? Kay Binay. Ang liwanag eh. Nagsisinungaling ba yung matanda? Isa lang naman itsura mo. Ha? Isa lang naman itsurang Binay. Nag-iisang Binay ka eh. Oo. Hindi ba? Ay, mga kaibigan, lahat ng klaseng katarantaduhan, ibig niya sabihin, di masama yung corruption. Oo. Ha? Ang masama, kahirapan. Kahirapan. Masama, mahirap ka. Kaya kailangan maging corrupt ka. Para wag ka maging mahirap. Yun ang magiging conclusion. Nilalaro termino eh. I-praise by word. Kaya ito, kung ang moral problem ay kahirapan, hindi corruption, ibig lang kung sabihin ni Binay, lahat tayo magnakaw na. Contrary doon sa mensahe ng Papa na kinukundi na yung corruption, hindi ba? Tama. Ang sabi nga ng Papa dapat sa inyo itali sa bato pagkatapos ihagis kayo sa dagat. Hindi ba? Hindi kaya nung sabihin ng Papa yun kasi sinabi niya yan. Hindi ba kung halimbawa ginawa yun sa'yo, di ba ibig sabihin nun mamatay ka na sana? Naku po. Kulang yun Kung ako tatanungin ninyo Ano dapat gawin? Dapat nung nasa tiyan pa lang kayo ng nanay nyo, nangamatay na kayo. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. If elected, sabi ni Binay, kung siya raw mahalal, pinangangako ko, i-revive ko yung PNR. Ano? I-revive mo yung PNR? Pangako, no? Pangako. Lahat ng sinasabi nito, puro pangako Oo. Kamukha rin nung iba. Oo, gano'n. Marami, si Erap, di ba? Si Bongbong. Sino pa? Marami pa. Marami pang iba. Di ba? Si Amat, lalo na si Amado, ang kapal ng mukha ni Amado. Magiging libre daw ang ospital. Ang kapal ng mukha ni Amado. Natanggap na kanya. Isipin mo, 19 na taong ka sa Kwan bilang congressman. Saan napunta pork barrel mo? Ang dami mong naibulsang pork barrel pagkatapos mga angako ka ngayon, libre ospital. Libre na nga kay Mayor Lim yan. Kasi siya nagpatayo nung ospital Hindi ba? Wala ka namang nailibre. Sino ba nailibre mo nung congressman ka? Ha? Wala. Gano ka, pag kinuwenta mo pala ang pork barrel nito, bilyon-bilyon. Nako. Ang naging pork barrel nito. Pero, ang itanong natin kay Amado, saan mo, ituturo mo na naipagawa mo? Nako po. Sa loob ng 19 na taon. Nako. Na nanungkulang ka bilang congressman sa 5th District ng Maynila. Kahit barong-barong na klinika. Meron ba? Wala Puro ka kabaka. Bandang huli, kabayo. Bili ng kabayo. May mga kabayo yan, pangarera. Kasi sugarol yan Ay, kaya pala. Tamo, pati sa house, kung sino yung sugarol, yun ang ginawang chairman ng Games and Amusement. Diyos Mario. Kasi sugarol. Kailangan pala, para maging chairman ka ng Games and Amusement sa Congress, kailangan sugarol ka. Alam mo, sugal.
Kailangan pala, pagka ikaw maglalagay ng pulis Oo. sa theft and robbery, Oo. sa cops and robbers, theft and robbery, kailangan magnanakaw ilagay mo. Naku po. Di ba? Ganun ba yun? Oh. Sus Mariosep na kongreso yan, oh. Oo. Ngayon, eto ho. Sabi niya, puro pangako. Eto, tignan ninyo, Mm. Bakit ho natin hinahangaan ng maraming mamamayan, ultimo hindi taga Maynila, si Mayor Alfredo Lim. Magmula nung siya naging pulis, hanggang sa siya naging MBI director, naging DILG secretary, naging senador, naging mayor, maraming nagmamahal sa kanyang tao. Tama. Hindi lang ho sa Maynila. Kung tutusin mo si Mayor Lim, yung mukha ID. Oo, ID na nga. Ha? Oo. Yung mukha ni Mayor Lim. Oo, ID na nga. Meron bang bihira yung taong ganon? Oo. Mayor yan. Hindi naging presidente si Lim, pero sa buong Pilipinas, pag nakita mo yung mukha ni Lim, si Mayor Lim. Oo, kilalang kilala. Kilalang kilala, markado Oo. Bakit nagmarka yung mukha ni Mayor Lim? Kasi markado yung pagkatao niya. Yun. Nagtanim siya ng mabuting pagkatao. Ito si Atong, taga-Tondo ito. Ako, taga-Tondo. Maliit pa akong bata, naririnig ko na sa mga magulang ko, sa mga ninuno ko, may mga kasabihan kami kasi sa Tondo Oo. Hindi ba? Oo, tama. Sa Tondo, sabi, madali ang maging tao. Oo. Pero mahirap magpakatao. Hindi ba? Oo, tama. Ayan. Si Lim po, naging senador, di ba? Oo. Si Lim ba nung naging senador bago siya nung kumampanya siya sinabi niya ba na, ipaglalabang ko, pag ako naging senador, i-abolish ang pork barrel. Kasi krimen yan Oo. Yung pork barrel, krimeng malaki yan laban sa mamamayan. Naku. Di ba? Sinabi ba ni Lim, nung kumakampanya siyang senador, na pagka ako ay naging senador, isusulong ko ang decriminalization ng libel. Sinabi niya ba yon? Hindi niya sinabi yon. Kumampanya siyang senador, di ba? Hindi na nga ako. Sinabi niya na, ano pa yung isang bill na pinanukala ni Mayor Lim? Yun. Na pag ako nanalong senador, isusulong ko ang batas para mabuwag yung political dynasty niyan. Laban sa political dynasty. Batas na nagbabawal laban sa political dynasty. Batas na magbubuwag sa pork barrel. Tama yun. At batas na magbibigay ng kalayaan sa mga mamamahayag at sa malayang pamamahayag sa Pilipinas. Hindi niya sinabi yun. Pero nung naging senador si Lim, 2004 yun. Mula 2004 hanggang 2007. Kasi hindi niya tinapos ang kanyang 6 na taong term. Dahil pagkatapos ng 3 taon, sumunod na eleksyon, tumakbo ulit siyang mayor, di ba? Iniwan na niya yung Senado. Bakit? Ba't niya iniwan ng Senado? Kasi 3 yung panukala niyang batas na ipinail inihain Buwagin na niya pork barrel. Sino papayag? Kalaban niya lahat yun. Hindi niya pinangako yun, pero ginawa niya yun. At yan, makikita ninyo, nasa record ng Senado, kahit i-google ninyo sa internet. Tapos sabi niya, i-decriminalize ang libel. Teka muna. Mukhang etong si Senator Lim galit sa atin lahat. Akalain mo itong sabsaba natin gusto niya tanggalin. Teka muna. Itago niyo yung bill. Tago niyo muna. Huwag natin pag-usapan yan. Hindi naiintindihan ni Senator Alfredo Lim na masama yan.
para sa atin. Ang alam niya, mabuti yan para sa taong bayan. Huwag niyong tatalakayin yan, ha? Itago niyo. Ayun, na-archive ngayon. Diba? Sabi ni Mayor, tumayo na naman si Mayor Lim. Nag-file na naman ng bill. Gusto kong i-decriminalize ang libel. Para ang mga mamamahayag, ang mga mamamayan, ay magkaroon ng kalayaan sa pamamahayag. At sila ay huwag gipitin kapag sila ay tumutupad ng kanilang tungkulin bilang mga mamamahayag. Yun ang dahilan eh. Kasi sa Amerika, ano yan, civil case yan, di naman criminal case yan. Aba, sabi ng mga senador na naman siguro, para mo na nakita, delikado tayo rito. Pagbababanatan tayo ng media, wala tayong kalaban-laban. Hindi na natin maipatakulong yung mga demonyong yan. Na magbubulgar sa atin. Mabubulgar ang mga kurasyon. Paano gagawin natin? Kailangan pag may nagbulgar dyan, gipitin natin eh. Kasuhan natin ng libel. Yan ang panakot natin. Anong klaseng bill yung ginagawa ni Senator Lee? Itago yan. Ipadala yan doon sa bodega. Yun na archive. Habang nagtatalumpati, parang masama tingin sa atin. At ang pinakamasama, hindi alam ni Lim yun, ha? Buwagin ang political dynasty. Naku po, yun. Ito ang batas. Bawal na yan. Inihain niya ngayon. Nakindatan si Jing. Nahulog ngayon sa upuan yung mga kasama niya ron. Hindi niya alam. Panibago na naman to. Masama ito. Mawawala tayo nito. Mabubuwag ang sindikato. Ang gusto ni Lim, pulis kasi yan eh. Sabi nila. Mahilig sa buwag yan eh. Galit sa mafia yan. Galit sa kurapto. Teka muna. Padala mo sa bodega yan. Ngayon, bandang huli, magtatatlong taon na. Teka muna. Sabi siguro ni Mayor Lim, di ba? Nakakahalata na ako. Wala pa yung bill. Asan ba yung bill ko? Nasa bodega na ho. Asan ba yung napunta? Tsaka niya nalaman siguro na, teka muna. Ano yun? Yung una, political dynasty. Ba? Tumingin ngayon siya. Naku, sus Mariosep. Kaya naman pala eh. Meron pala magnanay dito. May magkapatid. Dito pala si Jinggoy. Si Loy Estrada. Tapos magnanay ito eh. At si ganito, si ganon. Kaya naman pala. Teka, yung ano ko, yung live, yung ano, yung naisa yung pork barrel. Ayan, pork barrel. Teka muna. May pumunta sa kanya eh. Pag-upo niya ang senador eh. May pumunta niya. Ang suspecha niya yata, mga tao rin ni Napolis yun. Sabi, Oy, Mayor, Senator Lim, saan nyo ba gustong ilagay ang pork barrel nyo? Yun ang maganda. Ano? Yung pork barrel nyo, kami na ho bahala dyan. Kasi kami humihawak dito ng mga pork barrel. Naku po. Ha? Hindi. Pag-aaralan ko muna. So, ang ginawa ni Lim, nag-announce. Hindi ako tatanggap ng pork barrel. Kasi pinatawag sila ng palasyo. Nakiusap pala noon ng gobyerno ni Gloria na kung maaari tapyasin ng kalahati yung kanilang pork barrel para magamit yung pondo sa ibang pangangailangan. Alam mo sabi ni Mayor Lim? Sabi. Yung pork barrel ko, gamitin nyo na lang na pambayad sa kapital na utang ng Pilipinas. Tama yun. Hindi ko kailangan yung pork barrel. Kalahati lang ang hinihingi nun. Hindi na, yun lahat na. Inyo na yan. Ibayad nyo sa utang, doon sa kapital, hindi sa interest ng utang. Malaki yun. Sip mo, 3 taon yun? Teka muna, sabi niya. Nga pala, ako lang pala luko-luko rito. Nagsoli ng pork barrel. At saka naman gumaya sa kanya sila Lacson. Tapos ito ngayon ng mga bida, di ba? Sila Miriam Santiago.
At lalo na itong mga nagrarally. Oo. Ayaw nilang lingunin na merong isang tao sa Senado Na, na sila mismo ang gumawa ng batas. yun ang tama. Pagpalagay na natin, hindi tumanggap ng pangalawang taon yan, hindi tumanggap si Lacson. Oo. Wala siyang pinail na batas. Wala. Ang nag-file ng batas si Alfredo Lim, Nako. mga kaibigan. Di ba? Oo, Si tama. Miriam, ganun din. Wala rin. Nag-file man siya, huli na. Wala na. Nauna na si Lim sa kanya. Pero bago tayo sila magpatuloy, Oo. ang oras natin 38 minuto makalipas po ang alas 9. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Meron po tayong tawag sa telepono yata, ho? Sino kaya ito? Alamin po natin. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Opo. Ako, listener nyo. Kayo yung taga Santa Cruz, ano? Oo, pero wag nang banggitin. Oho. Meron Santa Cruz, Laguna? Hindi, Manila. Sinabi nyo eh. Manila po. Niligaw ko na nga eh. Napunta na nga ako sa amin si Mayor Lim eh. Aha. Hindi kasi may nabanggit kayo tungkol kay Bagatsing. Yan, Bagatsing. Alam nyo, nung October 27 hanggang ngayon yata, may nag-meeting na ang mga teacher seminars.